Sa ibang balita, tiniyak ng Philippine National Police na ipagpapatuloy nila ang paggalugad sa compound ng Kingdom of Jesus Christ. Samantala, nagharap sa isang public hearing ang PNP at mga miyembro ng KOJC. Yan ang ulat ni Benji Dorango. 5 oras na ginisa ng grupo ng KOJC ang PNP Pro 11 sa public hearing na isinagawa sa Davao City kahapon. Pinangunahan ito ni Senator Ronald De La Rosa. Nandito din si Senator Robin Hood Padilla at Senator Bongo, mga kilalang kaibigan ng hinahanap na si Apollo Kibuloy. Pero sa unang sigwada pa lang ng pagdinig, nagpaalala na agad si Bato. But the more pressing matter now is the question of human rights. Naunang magpresenta ang KOJC. Ayaw nilang magpadaan talaga. Umiiyak na yung, tulungan mo, kundi talaga kami pinapadaan. Inaatake na si Brother Lito, yung engineer namin. Hinaras na nila, gikulatan nila, tinugbog na nila lahat. Hindi sir kami makadaan. Thank Kaya you. nasabi ko, Thank you, hindi na tao yung umatak sa amin. Thank you, General Torre, doon sa namatay, is it true na hindi man lang yung pinapasok yung ambulansya nila para i-rescue yung nag-collapse? Hinaharangan ninyo, then ang mga pulis nyo, wala mo lang ginawa para kunin yung tao na nag-collapse at dalhin, bigyan ng medication, bigyan ng first aid. Your Honor, sir, would you like to hear from me or from my aide who actually is in the gate, sir? Can I ask him? The most credible person to answer that question, please. Mr. Osmundo Calano, my aide, sir, is the one I tasked to actually request the PNP ambulance to come inside. It's not their ambulance outside, sir. There's no ambulance na hinarang na gaya na sinasabi nila. Alam nga naman, sir, na ang kanilang ambulansya nasa labas. Ang kanilang tinutukoy ang pagpapabaya umano ng pulis sa isa sa mga casualty ng KOJC nung una nagkagulo rito. We planned for this operation thoroughly, sir, including casualty mitigation. Ang mga ginagawa ng pulis sa loob, paghihigpit sa mga KOJC, paghuhukay sa compound, ipinapasok na gamit at inilalabas na basura, isinumbong lahat sa mga senador. Pasado alas 6 na ng gabi nang bigyan ng pagkakataon ng PNP Pro 11 na makapagpakita ng kanilang mga sariling ebidensya sa isinasagawang Operation Teknon Alpha na nagsimula noong August 24. Ore, wag ka na mag-isip, wala ka namang isip. Unang araw pa lang, inulan na sila ng mura, pambabato at pagbubuga ng fire extinguishers mula sa mga miyembro ng KOJC. That video clearly shows the hindrances that we face every single day. Buhat noon hanggang bago pa man maghiring kahapon, nananatili raw na limitado ang kanilang nagagawa sa loob ng KOJC. Para mapabilis, gumamit ng teknolohiya ang mga pulis. 3 live and motion detectors, 1 bore scope at 4 na ground penetrating radar. Hiniram ang mga gamit ng MMDA, BFP, DNR at ilang private individual, kabilang ng isang dating ka-churchmate ni Kibuloy bago pa man ang KOJC. Dahil sa mga indicators na nakikita ng mga pulis, ika-6 na araw, nagsimula silang maghukay. Paggalaw at paghinga ang kanilang nadedetect 6 na metro sa ilalim ng basement ng JMC building. Mahaba, malawak at malalim ang hinihinalang network of tunnels ang tinataguan umano ng mga hinahanap ng batas. The purpose of the digging is to locate the suspected tunnel or bunker where the fugitives are hiding. Bukod pa sa paghuhukay, sinisikap din ng PNP Pro 11 na suyurin ang buong KOJC compound sa isang kondisyon. Sasamahan sila ng mga miyembro ng KOJC. Sa isang video na pinakita ni Torre, makikitang mga taga-KOJC ang kumakapkap sa mga babaeng pulis. Hindi totoo, sir, na ang pulis ang nang-aapi dyan. Tingnan nyo naman, law enforcers ang piniprisk ng mga tao. And look at their people. All of them wear masks. Galit pa sa amin pag pinapatanggal namin ang mask. Ironically, 3 of the suspects that we are looking for are women. At kung mabibigyan lang daw sila ng laya sa paghahanap sa loob at ilalim ng KOJC, mapapalitaw nila ang naririnig nila sa ilalim ng sementong kanilang binabantayan. So this is our recommendation, sir. If we really want this to end, we want to clear all of Kibuloy supporters from the compound to allow full access and thorough search of the fugitive. Na mariing tinanggihan ng kampo ni Kibuloy. Libo po yung tao na gusto niyang alisin sa sarili nilang pamamahay. Sinubukan ni Bato na pagkasunduin ng 2 panig. Kung mag-Proton Ile kayo, General Torre, we will allow people from Kingdom of Jesus Christ to rent
also their own proton ili para magkakaroon kayo ng transparency. Hindi pumayag ang PNP. Naiipit ngayon si Bato. Lalo pat binasura na ng Court of Appeal sa Cagayan de Oro ang TPO ng Davao RTC para sa KOJC compound. We will continue exploring that place and we will cordon it again as the need arises. Mula dito sa Davao City, Benji Durango para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.